Kamusta mga residente? May bagong trailer na naman para sa Monarch. Legacy of Monsters. At isa ito sa pinakamagagandang trailer sa franchise na ito. Mas malinaw nating nakikita ang bagong bahagi ng Monsterverse. Higit pa sa pangunahing cast, kwento ni Kong, misteryosong Titan X, at ilan sa pinakamagandang eksena ni Godzilla. Sa Monsterverse, mukhang Monarch Season 2 ang pinakamahalagang bahagi ng Monsterverse media nitong mga taon. Ito ang nag-uugnay sa luma at bago, kung saan nagtatagpo ang realidad at siyensiyang piksyon, habang papalapit ang timeline sa King of the Monsters at iba pa. Posible rin kayang may connection ito sa Godzilla X Kong Supernova? Tara, silipin natin ang bagong trailer ng Monarch Season 2. Bilang fan ng unang season, excited akong makita ang bagong ihahain nila at alam ko rin kung saan pa ito pwedeng pagandahin sa ikalawang season. At mukhang ipinapakita ng trailer na ito mismo yon. Mas mukhang nakatutok ito sa mga halimaw, kaya hindi ko na kayo pipigilan na panoorin ito. Marami tayong tatalakayin. Para sa mga tagahanga ni G-Man, may dagdag na clip na hindi pinakita sa trailer at baka di ninyo napansin, kaya pag-uusapan natin dito. Mag-subscribe na, kasi kung kasama ka sa 64% na hindi pa nakasubscribe, baka nahuhuli ka na sa balita. Samahan kami sa Dangerville para updated ka sa mga bagong balita tungkol sa mga Titan. Naalala mo ba nung nilabas nila ang mga bagong poster kasama ang Monarch Outpost na akala ng marami ay Castle Bravo, yung deep sea research rig sa King of the Monsters? Sa totoo lang, maaaring nasagot na agad kung ano talaga ito sa trailer na ito. Ang una nating nakita ay ang bagong makinis na barko na tingin ko'y konektado sa Monarch. Malamang Monarch nga. Diretso ito sa Skull Island Storm. Di pa natin alam bakit. Baka hinahanap nila mga kasamang naiwan doon matapos ang gulo ni Kong sa umpisa ng season. Makikita si Kate na nagsabi, "Naririnig mo ba yon?" Habang gumagalaw ang tubig na senyales ng paparating na malaki. Kung si Titan X nga ito, interesting kasi parang si Godzilla na nagdudulot din ng pagyanig bilang senyales ng pagdating niya. Pero iba lang ang paraan. Parang magkaugnay ang dalawang Titan. Napag-usapan natin ito dati, pati ang posibleng koneksyon kay Godzilla, Titan X at Space Godzilla. At sa susunod na eksena, mas makikita pa natin ang bagong halimaw na ito at nakakatakot ang itsura niya. Gustong-gusto ko na parang kumukuha ng inspirasyon ang season na ito mula sa -1. Paano nila ginagamit ang karagatan para ipakita kung gaano kalaki at nakakatakot ang mga dambuhalang halimaw? Makikita natin ngayon ang mas mahahabang eksena mula sa unang teaser kung saan hinihila ni Titan X ang isang lalaki pababa. Hindi si Lee Shaw ito. Salamat Zilla. Sa eksenang ito, lumalapit si Titan X sa ilang barko. Tingin ko, kailangan ng mga tao sa barko ng bagong pantalon, pero biglang nag-iba ng direksyon ang Titan. Ngayon, mukhang nililihis ng mga tao sa barkong ito ang atensyon ng Titan. Pero posible ring sinusubukan nila ang maagang Orca Tech dahil dito rin ito na-develop at nilalayo nila ang nilalang mula sa posibleng malawakang pinsala sa tao. Makikita natin ang mas mahahabang eksena mula sa trailer na nagbibigay ng ideya sa mga nangyayari sa tagpong ito. Ayon kay Kate, siya ang nag-activate ng portal papasok sa mundi para iligtas si Lee Shaw matapos siyang maiwan sa dulo ng season 1. Gusto niyang itama ang nangyari at makalabas doon. Pero mukhang nagising niya si Titan X at napakawalan ito na siguradong may mga konsekwensya. Tila ito ang tema ng season na ito. Makikita natin sa trailer ang aparato na bumubutas ng daan papuntang Hollow Earth. Mula rito, lumabas si Titan X na handang makipaglaban basta pinapalo ang mga galamay niya. At may isang taong nadaganan ng isa sa mga ito. Parang nangyari kay Vivian Graham sa King of the Monsters. Akala ko si Keiko yon, pero nasa likod siya. Baka si Natalia Verdugo, direktor, deputy, at leader ng Monarch iyon. Pareho sila ng estilo ng damit at buhok. Kaya kung siya nga ito, oo, mukhang wala nang matitira pa sa kanya. Sunod, mas malapitan naming nakita ang bagong barko na mukhang konektado sa Monarch. Para itong mobile research vessel na siguradong kapaki-pakinabang. Habang tinitingnan natin ang dambuhalang babae, pansin mo ang laki niya. Narito rin ang nakakatawang larawan ng Skull Island.
Makikita natin ang Leafwing na naging pinakamadalas lumitaw na orihinal na nilalang sa prangkisa. Sunod, makikita natin ang kamangha-manghang kuha ni Titan X sa likod ni Kate. Nakakatakot at maganda siya. Mahalaga ang kuhang ito mamaya dahil nagpapakita ito ng interesanting katangian ng malaking gamu-gamu. Pero sa larawang ito, curious ako kung magiging neutral si Titan X. Hindi siya mabuti, pero hindi rin siya masama. Isa lang siyang hayop na sumusubok mabuhay. Lalo pa itong tumingkad dahil parang may sandali rin si Kate kasama ito tulad ng eksena noong season 1 kay Godzilla. Naiisip ko kung baka may kakaibang kakayahan si Kate kaya nakaka-relate sa kanya ang mga halimaw tulad ni na Madison at kambal na Chen. Makikita natin dito ang eksena ng libu-libong halimaw na parang alimango gaya ng sa mga naunang trailer. Dumagsa sila kina Lee at Keiko na desperadong naghahanap ng masisilungan. Kung tama ang teorya ko na mga anak ito ni Titan X, malamang kakapisa lang nila at dapat ay diretso silang pupunta sa dagat. Sa susunod, may dambuhalang galamay na bumangga sa silungan. Naiisip ko si Mama Bear na naghihintay sa kanyang mga anak, lalo na sa eksenang lumalangoy siya palayo, sinusundan ng mga maliliit na nilalang. Kung mapapansin mo, kumikislap siya ng rosas. Kaya iniisip kong kaya niyang kontrolin ang bioluminescence base sa nararamdaman niya noon. Siguro asul ang ibig sabihin ay kontento at kalmado, at rosas ay galit o gustong magmukhang nakakatakot. Parang ginawa ni Motora sa King of the Monsters. Kaya gusto ko yung koneksyon na yon. Nakakatuwa, iniisip ko rin kung dumaan siya sa parehong ebolusyon gaya ni Godzilla, na parehong kulay ang napili. Siguradong magkakaroon ito ng koneksyon sa supernova dahil parang ipinapahiwatig din ng mga comics na magkakaroon ng malaking papel ang pink na sangkap sa hinaharap. Ngayon, may kamangha-mangha ngunit nakakalitong eksena na nagsisimula sa isang grupo ng tao sa Japan. Nakatingala sila sa dambuhalang halimaw na biglang sumugod at winasak ang lahat ng madaanan sa gusali. Ngayon, base sa mga karakter sa eksenang ito na sina Mei Kintaro at ang kanyang ina, maaaring ito ay isang flashback noong magkasama pa sila. Ano ba talaga ang halimaw na umaatake? Sa totoo lang, hindi lang isa ito dahil pati mga sundalo ay nakatingin din sa isa pa. Ito ba ay laban ni Titan X at Godzilla sa Tokyo? Kung oo, paano? Kailan? Nalilito ako pero umaasa na hindi salungat sa kwento ang sagot ng serye. Sigurado akong sasabihin ng Monarch na tinakpan nila ito. Makikita sa susunod na eksena sina Lee at Kate na nag-uusap kung paano niya aayusin ang lahat, batay sa kanilang kasuotan. Mukhang nasa isang libing ito, kaya posible bang patay na sina Mei Kintaro at ang kanyang ina? Maaaring edit lang ito, pero malinaw na may isa sa kanila ang napatay ng halimaw. Makikita natin si Titan X na may rosas na liwanag habang lumalangoy sa gitna ng bagyo na posibleng konektado sa eksenang ito. Habang umuungal si Godzilla, malamang nangyayari ito sa baybayin ng Skull Island na palibot ng walang katapusang bagyo. Kung ganito nga ang kaso, maaaring magkaroon tayo ng laban sa dagat sa pagitan ni G-Man at Titan X. At base sa sinabi ni Lisho, kailangan ng isang halimaw para talunin ang isa pang halimaw. Maaaring sinasadya nilang paglapitin ang dalawa sa klasikong Sarasawa. Hayaan mo sila maglaban na estilo. At dahil buhay pa siya noon, malamang sinusuportahan niya ito. Sunod, makikita natin ang eksenang ito ng Skull Island kasama ang isa pang bumabalik na halimaw, ang Mantle Claw, na ikinatuwa kong makita. Tatanggapin ko na ang kahit anong konsistensi sa puntong ito. Sabik na ako rito. Sa likod, makikita ang bangkang may sakay na crew patungong Skull Island. Base sa susunod na eksena, malamang sina Kate at Lee ang bumibiyahe sa pamilyar na lugar. Iyon ang boneyard sa Kong Skull Island. Sana ay makita ulit natin ang mga Skullcrawler na hindi masyadong nagamit at halos hindi nabanggit kahit sa anime. Makikita natin si Kong na hinahabol si Titan X matapos siyang pakawalan sa Axis Mundi. Nakatakas siya bago siya maabutan ni Kong. Gusto kong umiikot si Kong at umuungal ng mga gago kayo. May dahilan kaya ko siya ikinulong. Tapos, makikita si Kong na sinisira ang base ng Apex. Malamang sinusubukan niyang pigilan ang mga halimaw na makalaya, na sa kasamaang palad ay parang agad din nilang nagawa. Pagkatapos, makikita natin ang tanawin ng lubos na pagkawasak. Makikita pa natin si Kurt Russell na gwapo,
Tapos eksena ng Batang Lee sa Axis Mundi na tumatakbo palayo sa malaking halimaw. Hindi ko masyadong nakita kung ano iyon. Mukha itong parang malaking insekto mula sa pangalawang huling episode ng unang season. Baka mas malaking version lang ito ng mga maliit na crustacean na halimaw kasi pareho sila ng shell na istruktura. Makikita natin ngayon ang ilan sa pinakamagandang eksena sa trailer at Monsterverse, kasama ang set piece ng Tokyo. Dito natin makikita ang mga misil na lumilipad sa itaas, direkta sa isang bagay, inaatake ito. At walang iba kundi si Godzilla ang sumalo ng misil mula mismo sa himpapawid. At tingnan mo ito, ang laki, ang mga visual effects, lahat ay napakaganda. Masasabi pang mas maganda pa kaysa sa mga nakita natin sa mga kamakailang pelikula. Namiss ko ang ganitong eksena sa Monsterverse, lalo habang pinapanood si Godzilla na nagwawala sa lungsod. At maganda rin ang detalye na dahil sa presensya niya, nawala ng kuryente ang buong lugar. Nagdilim ang mga gusali at kalsada, tanging apoy ang nagbibigay liwanag. Pero sa malayo, may kuryente pa rin. Talagang kamangha-mangha ang eksenang ito. Ganito dapat si Godzilla, nakakatakot at kahanga-hanga, pero hindi masama. Sa eksenang ito, malamang hinahanap niya si Titan X para talunin at ibalik ang balanse. Nagtataka pa rin ako kung kailan ito nangyari dahil hindi nakita si Godzilla ng publiko hanggang 2019. Baka sobrang galing lang magtago ang Monarch o baka patay na lahat. Hintayin na lang natin at tingnan. Tuloy tayo. Makikita si Titan X habang sinusundan ng mga fighter jet sa itaas ang target nila. At sa buntot nito ay tila may Monarch na sasakyang panghimpapawid na parang maliit na argo. Nagtataka ako kung ito'y mas naunang bersyon, pero mabilis na tinapos ni Titan X ang habulan at pinabagsak ang eroplano. Sunod, makikita natin si Kate nakausap si Kintaro, na sa tingin ko ay siya iyon. At halatang emosyonal siya tungkol sa hindi paggawa ng parehong pagkakamali na nagawa niya. Kaya iniisip ko na baka may nawala sa kanya matapos silang mag-away. Baka si Mei o ang kanyang amang si Hiroshi ang tinutukoy niya. Pagkatapos, makikita si Keiko na niyayakap si Hiroshi, na talaga namang isang napakatamis na sandali, lalo na't malamang ay sobra ang nararamdaman niyang guilt dahil sa hindi niya nasubaybayan ang mga dekada ng buhay ng kanyang anak. Sabihin mo na ang gusto mo tungkol sa mga modernong drama. Itong mga karakter ang pinakakapanapanabik sa serye, kaya excited ako sa susunod na mangyayari. Bumalik tayo sa Isla ng Bungo kung saan makikita natin na may isang tao na kinukuha ng isang nakakatakot na halimaw na parang puno sa isang eksenang parang kapareho ng sa Isla ng Bungo. Para kay Mother Longlegs, bago ito dahil nagkukunwari siyang puno para mahuli ang mga walang kamalay-malay na biktima. Baka isa ito sa mga halamang kumakain ng tao na umatake sa grupo ni Conrad. Sa nobelisasyon ng Skull Island, may halimaw na may asidikong dugo na umaakit ng mga nilalang sa bibig nito. Ipinakita rin itong Vine Strangler sa Skull Island role-playing game. Makikita mong kahawig ito ng larawan. Nahawakan nito si Mei at hinila papunta sa bitag. Sunod, makikita natin ulit ang mukha ni Titan X. Diyos ko, yan ang mukhang tanging inalang ang makakagusto. Nakakatakot talaga siya. Di ko alam kung bakit niya hinahabol si Lee. Baka may orca device siya at ginagamit iyon para ilihis ang halimaw. Mula sa barkong Monarch at mga kargamento, makikita ulit si Lee na nagsasabing, sino ang mananalo? Tila may kaugnayan ito sa laban ni Titan X laban kay Godzilla o Kong. At ang mananalo ang magtatakda ng kapalaran ng mundo. Na, gaya ng alam natin, ay salungat sa lahat ng paniniwala ni Lee Shaw. Dati, ipinakita na natin ang epic na eksena ni Titan X. Nakatingin siya sa mga pangunahing tauhan, sina Kate, Keiko, Lee, posibleng si Tim, at isa pa na di ko sigurado. Pero mukhang bahagi ito ng plano nila para akitin ang halimaw kay Kong sa pag-asang mapabagsak ito ng isang laban. Nakikita natin si Keiko na mabilis na tumatakas. Sinusubukang iwasan ang mga galamay ni Titan X bilang kabilang bahagi ng kanilang grupo. Mukhang sinusubukan ni Hiroshi, Kintaro, at Mei makuha ang atensyon ni Kong. Kaya narito tayo ngayon. Matinding laban ni Kong at Titan X sa Skull Island. Ang ganda! Matagal na rin mula nang may ganitong eksena sa Monsterverse. Parang sa 2019 King of the Monsters, nakasali talaga ang tao sa laban ng Titan na nagbibigay ng sukat sa kanila at ginagawa ring hindi tuluyang walang saysay ang mga tao sa kwento. At sa pagtatapos ng trailer, si Kong ay nakabigay ng isang malakas na suntok na talagang ikinatuwa ko. Sa mga bagong pelikula, kulang sa totoong suntok.
Pero dito sa laban, sobrang tindi at brutal. Putol ang title card ng Monarch Legacy of Monsters. Darating na sa Pebrero 27, kaunting hintay na lang, tapos na rin. Sa Apple Television Plus app, may mas mahabang tingin sa trailer. Makikita ang laban ni Godzilla at Titan X, kung saan sumusugod si Godzilla mula sa karagatan, basa ng tubig dagat. At niyayakap ni Titan X ng kanyang mga galamay si Godzilla, naglalaban sila. Pero pagkatapos, pinupuno ni Godzilla ng enerhiya ang kanyang atomic breath at binuga ito kay Titan X, kaya napilitan siyang tumakbo. Sa tingin ko, nasa Skull Island ang tagpo at mukhang tinutulungan ni Godzilla si Kong sa laban. Tama lang na mas malaki ito kaysa Alpha Titans, at kung matalo nila ang Titan, pwedeng sabihin ni Godzilla na manatili siya sa isla dahil walang batas na nagsasabing hindi pa sila nagkita dati. Pero gumalaw pa rin siya, kaya nagalit ang malaking butiki sa Godzilla vs. Kong. Isa ito sa pinakamagagandang Monsterverse trailer nitong mga taon. Marami na itong pinakita, pero gusto ko pa ng higit pa. Mas kaunti ang drama at mas intense ang aksyon ng mga halimaw dahil may bagong Titan ngayong season. Matindi ang mga eksena ni Godzilla at si Titan X ay mukhang napaka-interesante at maraming aspeto. Isa siyang halimaw na hindi mukhang purong masama, pero kailangan pa ring pigilan. Parang katulad ng Mutos sa Godzilla 2014 ang iniisip ko. Hindi sila masama, pero likas nilang gawain ang dumami na magdudulot ng pagbabago sa mundo. Excited na akong malaman ang tungkol sa mga laban, karakter at koneksyon nito sa paglabas ng Supernova. Ire-report namin lahat dito sa Dangerville, kaya mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Like kung excited ka sa Monarch Season 2. Ako si Alistair, magkita tayo muli, mga residente.